Ang China ay naghahanap ng isang malaking digmaan laban sa Hapon at India, at ito ay direktang resulta ng isang sistematikong doktrina ng pagpapalawak na sinusunod ng CCP. Para mailagay sa tamang perspektibo, ang China ay may 14 na kapitbahay at nagkaroon na ng alitan sa bawat isa sa kanila. Sa katunayan, 8 rito ay malalaking sigalot sa teritoryo na hanggang ngayon ay aktibo pa rin, ngunit ang pinakabagong paglala ay nakakatakot. Matapos kumpirmahin ng Hapon na ang pananakop sa Taiwan ay isang banta sa kanilang pag-iral, isang Consul General ng China ang hayagang nagbanta sa publiko. Sinabi niyang puputulin ang ulo ng punong ministro ng Hapon na hindi diplomatikong pananalita. Hindi pa rito natapos ang krisis. Ilang araw lang pagkatapos, dinukot ng China ang isang Indian habang nasa layover. Lahat ng ito ay dahil nakalagay sa kanyang pasaporte na siya ay nakatira sa estado ng Arunachal Pradesh sa India. At ayon sa CCP, ang estadong iyon ay bahagi ng China. Sa lahat ng nangyayari, malinaw ang layunin ng CCP. Walang hangganan ang China. Simulan natin sa umpisa. Ano ang nangyayari sa pagitan ng China, Hapon at India? Oktubre 31, mga isang buwan na ang nakalipas. Nagkita sina Pangulong Xi Jinping ng China at punong ministro Sonai Takachi ng Hapon sa gilid ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na ginanap sa South Korea. Ngayon, maaaring may ilan sa inyo na nakakakilala sa pangalang iyon. Dito rin nagkita sina Pangulong Trump at Pangulong Xi Jinping para talakayin ang kasunduan sa kalakalan ng United States at China. Sa summit ding iyon, nagpulong ang Japan at China. Pero noong Nobyembre, isa agad na nagreklamo ng hayagan ang China. Bakit sila hindi masaya? Dahil ang punong ministro ng Hapon ay nakipagpulong din sa mga opisyal ng Taiwan sa summit. Hindi alam kung bakit, pero bawal ito sa China. Pagkatapos, mabilis tayong umusad sa Nobyembre 7, isang linggo pagkatapos ng lahat ng ito, may kawili-wiling tanong na itinapon sa punong ministro ng Hapon sa parlamento. Ang tanong ay, kung sakaling salakay ng China ang Taiwan, ituturing mo ba itong panganib? Isang banta sa kaligtasan ng seguridad ng Hapon? Mga kaibigan, pakinggan ninyo ang kanyang sagot. Pero matapos ang isang linggo, nagkaroon ng bagong pagkakabahabahagi ng ipahiwatig ni Sanaa Takaichi ang posibleng pakikialam ng kanilang bansa sa militar tungkol sa Taiwan. Bilang tugon, isang mataas na diplomat ng China na umaangkin sa Taiwan ay nag-post at agad binura ito sa X na tila nagbanta sa punong ministro. Ngayon, hayaan ninyong magbigay ako ng konteksto kung bakit natanong ito. Noong 2015 nagpasa ang Japan ng security law. Tinutukoy ng batas na ito ang gagawin ng Japan sakaling may armadong pag-atake sa mga kaalyado nito. Nagbabantang mawala ang Japan dahil dito. Ngayon, ayon sa batas na ito, kung mangyari ang ganitong sitwasyon, aaktibahin ng Japan ang kanilang mga puwersa ng sariling depensa upang tumugon sa banta. Ngayon, gaya ng alam ninyo, walang hukbong sandatahan ang Japan. Kaya meron silang self-defense force sakaling sila ay atakihin. Ito mismo ang dahilan kung bakit tinanong ang punong ministro kung ituturing ba niyang isang banta sa kaligtasan ng Japan ang isang pananakop sa Taiwan. Sinabi ng punong ministro na, oo, kaya i-activate ng Japan ang self-defense forces nila para ipagtanggol ang Taiwan. Ngayon, sa personal kong opinyon, hindi ko iniisip na ito ay isang kabaliwang sagot. Medyo simple lang ang sagot na ito mula sa pananaw ng mga Hapones. Ipapakita ko sa inyo kung bakit, dahil madalas nakakalimutan ng mga tao kung gaano kalapit ang Japan sa Taiwan. Nakikita nyo ba ang mga isla ng Yonaguni? Well, mga isla ng Japan yan. At nasa 60 milya lang o halos 100 kilometro mula sa mainland ng Taiwan. Ibig sabihin, mas malapit ang mainland ng Taiwan sa Japan kaysa sa China. Makikita sa mapang ito kung bakit apektado ang seguridad ng Japan sa anumang mangyari sa Taiwan. Sa hindi malamang dahilan, hindi natuwa ang China sa pahayag na ito na ginawa ng punong ministro ng Japan sa kanilang parlamento dahil isang Chinese Consul General mula sa lungsod ng Osaka sa Japan ang naglabas ng pahayag na ito. Sasabihin ko sa iyo, hindi ito isang diplomatikong pahayag. Ito ang sinabi niya. Kung ipapasok mo ang marumi mong leeg sa hindi mo teritoryo, puputulin talaga yan. Handa ka ba para doon?
Siguro yan ang diplomasya ng CCP, hindi ko alam. Ngayon, malinaw na hindi natuwa ang Japan sa mga salitang ginamit ng diplomatang Tsino habang nasa loob siya ng teritoryo ng Japan. Nagprotesta ang Japan sa CCP dahil sa ganitong pananalita. Dagdag pa rito, binigyang diin ng punong ministro ng Japan na haka-haka lang ang tanong at pati ang kanyang sagot. Bukod pa doon, sinabi rin niya na hindi na siya magbibigay ng katulad ng mga pahayag sa hinaharap. Pero mukhang hindi ito nakapagpakalma sa China. Dahil nagsimulang maglabas ng matitinding batikos ang mga state media ng China laban sa punong ministro ng Japan. At bukod pa doon, nagsimulang manggulo ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga isla ng Japan. Paulit-ulit nilang sinasabi na ang mga islang malapit sa Taiwan, ang Senkaku Island, ay inaangkin ng CCP na bahagi ng China. Nakasanayan na yata ng CCP ang pag-aangkin ng pag-aari ng ibang bansa. Gusto ko lang ipaalala kung paano nagsimula ito. Sinabi lang ng Japan na ipagtatanggol nila ang kanilang bansa. At dahil doon, nagsimula ng gulo ang China. Nangyayari na sa harap natin ang digmaang pang-ekonomiya. Itinigil ang pagpapalabas ng pelikulang Hapones sa China at kinansela o ibinalik ang mga produktong inaangkat mula Japan. Kinansela ang mga order dahil ayaw na ng China ng pagkaing dagat mula Japan. At bukod pa dyan, nagbabala ang gobyerno sa mga Chinese na huwag munang maglakbay papuntang Japan. Nag-aalok ang mga airline ng China ng libreng pagkansela na maaaring karapatan naman nila. Ipinagpaliban din ng CCP ang maraming kultural na pagpupulong na nakatakda sana nila kasama ang Japan nitong nakaraang buwan lang. Pero ang nakakabaliw dito, iniutos ng CCP na lahat ng Japanese performers, ibig sabihin mga awit, aktor, at iba pang mga performer na may isip mo, bawal silang mag-perform sa China. At nagdulot ito ng mga napaka-komplikadong sitwasyon para sa public relations machine ng China. Tingnan mo ang clip sa iyong screen. Si Maki Ochuski ay isang Hapones na mga awit. Nagpe-perform siya ng konsyerto para sa mga Chinese na tagahanga sa Shanghai. Pinatigil ang kanyang pagtatanghal sa gitna ng konsyerto, mismong sa gitna ng kanta. Sa pilitang inalis ng mga opisyal ng CCP siya mula sa entablado na nagpapakita ng bagong patakaran ng CCP. Gusto nilang parusahan lahat ng Hapones. Dahil lang hindi sila masaya sa Japan, ginagawa nila ito dahil sa tingin nila, kumikilos ang Japan na parang noong ikalawang digmaang pandaigdig. Para sa akin, ang China ay kumikilos na parang noong ikalawang digmaang pandaigdig. Anong bansa ang nagpaparusa sa lahat batay lang sa lahi nila? Para sa akin, parang sobrang kahawig na yan ng ikalawang digmaang pandaigdig. May sagot ang ministrong panlabas ng China tungkol dito. At ito ang sinabi niya. Lakas militar. Kung maglalakas loob ang Japan na makialam gamit ang militar sa situation sa Taiwan Strait, ituturing itong isang kilos ng pananakop at matinding gaganti ang China. Matibay na gagamitin ng China ang karapatan nito sa sariling depensa na ipinagkaloob ng United Nations Charter at international na batas at buong tapang na poprotektahan ang pambansang soberanya at territorial na integridad. Hinimok ng Tsinati ang Japan na pagnilayan ang mga kasalanan nito sa kasaysayan, itigil ang pakikialam sa panloob na usapin ng China, ihinto ang mapanulsol na kilos at huwag makialam sa isyu ng Taiwan. Para sa mga nakikipaglaro sa apoy, sila rin ay mapapahamak dito. Kung tatalakayin ang simula ng gulo, parang dinukot ng China ang isang Indian dahil sinasabing mula siya sa rehiyong inaangkin ng China. Noong Nobyembre 20, isa-isang mamamayang Indian ang naglalakbay papuntang Japan. Pero habang papunta roon, nagkaroon siya ng layover sa Shanghai. Sa layover, pinigilan siya ng autoridad sa China at sinabing di valid ang pasaporte niya. Bakit kaya ba hindi nila kinikilalang valid ang pasaporte? Kasi ayon sa China, nakalagay sa pasaporte ng India na ipinanganak siya sa Arunachal Pradesh, na isang estado ng India. Pero ayon sa China, hindi talaga bahagi ng India ang estadong iyon. Tinatawag ng CCP ang rehiyon bilang Southern Tibet at iginiit nilang bahagi ito ng China. At iyan ang dahilan kung bakit halos isang araw na kinidnap ng CCP ang batang babae na ito. Ngayon, ang pinakamasaklap sa lahat ng ito ay hindi niya makontak ang kanyang pamilya o kahit ang kanyang mga abogado. Sa China, hindi magagamit ang foreign apps kung walang VPN. Hindi niya inasahan na makukulong siya sa kulungan sa paliparan sa China kaya wala siyang VPN. Sa kabutihang palad, nagawa niyang magpadala ng mensahe sa pamilya na agad nag-contact sa embahada ng India sa China.
Kinailangan pang makialam ang embahada ng India sa Shanghai para mailabas siya sa kustodya ng mga Tsino. Sabi ng Tsina, peke raw ang buong kwento. Pakinggan ninyo. Hinatulan siya ng 18 oras na pagkakakulong, walang pagkain, walang impormasyon at kinuha ang pasaporte niya. Iyan ang sabi niya. Paano ito nililinaw ng Tsina? Sa totoo lang, itinatanggi lang nila ang lahat ng mga paratang na ito. Sabi ng Tsina, sinunod daw ang lahat ng mga patakaran at regulasyon. Una sa lahat, ang Tana ay teritoryo ng Tsina. Hindi kailanman kinikilala ng Tsina ang tinatawag na Arunachal Pradesh na ilegal na itinayo ng India. Tungkol sa kasong nabanggit mo, nalaman namin ito sa proseso. Sinunod ng mga autoridad ng Tsina sa inspeksyon ng hangganan ang batas at regulation, nagpatupad ng patas na pagpapatupad at pinrotektahan ang batas. Iningatan ang interes ng mga sangkot, walang sapilitang aksyon, pagkakakulong o panliligalig. Nagbigay din ang mga airline ng lugar para makapagpahinga, inumin at pagkain para sa taong sangkot. Ngayon, sigurado akong alam na ito ng ilan sa inyo. Pero ang Tsina ay may humigit kumulang 700 milyong surveillance camera sa buong bansa. Sigurado akong may ilan din sa mga iyon sa loob ng mga paliparan. Kung nais talagang patunayan ng Tsina na hindi totoo ito, maaari nilang ilabas ang footage pero hiniling na ng media sa Tsina na gawin iyon. At hindi pa nila ginagawa. Siguro alam nyo na rin kung bakit sino ang nagsisinungaling dito. Tulad ng sinabi ko sa simula ng video, ang Tsina ay may 14 na kapitbahay at nagkaroon sila ng alitan sa teritoryo sa bawat isa sa kanila. May isang karaniwang sangkot sa lahat ng alitang iyon. Sabi ng CCP, hindi natatapos ang mga hangganan ng Tsina. Yan lang po ang meron ako para sa inyo. Ako si Sam. Kung hindi nyo pa kami fina-follow sa Twitter, paki-follow na po. Ilalagay namin ulit ang Twitter handle sa screen at sa description. Kita tayo sa next video.